Last Sunday, speaker po ako kila Pastor James. At yan po yung tinalakay namin noong Sunday, yung about revival. Pero this morning, ang ating tatalakayin ay continuation ng prodigal son. Tayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Ang ating title ay The Reckless Son and the Relentless Father. Part number 2. Yan po yung pag-uusapan natin. Pero bago yan, tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil muli mo kaming binigyan ng lakas ng buhay. Kayo po ang nagbibigay nito, kaya marapat lamang na pasalamatan namin kayo kasi nagising pa kami at may opportunity para kami ay makapag-worship, kami ma-revive, kami makapaglingkod, kami magpasalamat, kami Panginoon ay magsama-samang magpuri sa inyong dakilang pangalan. Ang isa sa inyong nais sa amin, Panginoon, ay kayo ay masamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na pangunahan niyo po ang aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang, pagsalangsang, sa mga inisip na mali, mga nasabing mali, hindi na kontrol na dila at hindi na kontrol na pag-iisip na lumagpak sa pagkakamali at pagkakasala sa inyong harapan. Forgive us, Lord, pakilinisin niyo po kami at maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, ang aming mga sarili, para kami po ngayon ay makapaghayag ng pasasalamat at pagpuri sa inyong dakilang pangalan. Pangunahan kami ng Banal na Espiritu, siya po ang siyang magpaunawa ng lalim ng inyong salita. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Recap muna tayo sa ating pinag-usapan noong nakaraan. Yung pong rebellion ng anak o ng prodigal son. And pinag-usapan natin na yung prodigal son nag-demand ng independence. Alam niyo po ba, sa Jewish culture, kapag po buhay pa yung magulang, tapos hihingin mo na yung mana, parang sinasabi mo na mamatay na rin yung magulang. Ibig sabihin, kabastusan, sa isang anak, nakukunin niya na yung mana, samantalang buhay pa yung kanyang magulang. Ganon din pala ang kultura ng mga Hudyo. Ganon din sa atin, di ba? Para ang masakit sa magulang, na buhay pa sila, kinukuha mo na yung mana mong piano, kinukuha mo na yung mana mong tinidor, kutsara, ganon din pala sa kanila. No? Parang sinasabi niya na tatay o magulang, mawala na rin kayo. Wanting God's blessing without God Himself. No? Gusto niya ng pagpapala ng Ama, pero ayaw niya ng Ama. Ano po? Pangalawa na diniscuss natin, the departure for a distant. Lumayo itong bata, kasi nga ayaw niyang pakialaman siya, kaya nagpakalayo-layo. Ang kasalanan ay nangangako ng freedom. Diba ganyan? Akala natin kapag nagagawa na natin yung gusto natin at wala nang bumabawal sa atin, malaya na tayo. Lalo na yung ginagawa natin ay kasalanan. Nangangako ng freedom ang kasalanan, pero ang ibibigay talaga sa'yo, failure. Sabihin nyo nga po, failure. Akala mo lang, parang mga nangangandidato lang yan, nangangako na magandang buhay. Nangangako na magandang flood control. Pero ang ibibigay sa atin, bahak. Yung bahang hindi makontrol. Ganun po. And then, letter C, the dissolution of resources. Hindi ka bubusugin ng kasalanan. Pagkukulangin ka ng kasalanan. Hindi ka bibigyan ng satisfaction ng kasalanan. Gugutumin ka ng kasalanan. Life apart from God always lead to spiritual famine. No? Just imagine itong prodigal son, gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy dahil sa kanyang gutom, dahil wala na siyang resources. And then letter D, the depth of his fall. Rebellion always lead to a downfall. Walang nagrebelde na hindi bumagsak. Sabihin nyo nga po, bumagsak. If you remember, si Satan,
Di po ba? Nagrebelde sa Diyos, kaya si Satan bumagsak. If you remember, during Moses' time, ang daming nagre-rebelde kay Moses. Ano ginawa ng Diyos? Ibinagsak silang lahat sa nakabukang lupa. Pinabagsak doon. At saka nung nandun sila lahat sa loob ng lupa, isinirado ng Diyos. Yung iba pang nagreklamo, pinatukan ng Diyos sa ahas. Ano po? O nagrebelde. Kaya rebellion always lead to a downfall. Walang nagtagumpay na nagrebelde. Hinahunting sa bundok ang mga nagre-rebelde. Di po ba? Ano po? The death of his fall. Yan po yung apat na nangyari dahil sa pag-rebelde ng anak. Mga anak, listen carefully. Huwag kayong magre-rebelde sa magulang nyo. Hindi kayo magtatagumpay. Akala nyo lang tagumpay ang buhay nyo, pero hungkag deep inside ang pamumuhay. No? Meron lang daw isa na privilege ang anak. Alam niyo kung ano yun? Sumunod. Yan lang ang trabaho pag anak ka. Obey your parents. Yan ang sabi ng Bible. Isa lang ang gagawin ng anak. Pagka ikaw ay nasa silong pa ng iyong magulang, obey your parents in the Lord. Habang biblical, habang tama yung inuutos ng magulang, sumunod ka. Kasi in the Lord eh. Ano? Okay. Yan ang ating pwedeng gawin bilang tayo ay, kumbaga ganito mga kapatid eh, bilang mga anak, i-master nyo kung paano sumunod. Hindi yung kabisado nyo kung paano magreklamo pag inuutosan maghugas ng plato. Hindi nyo ba iniisip, hindi nyo ba pinaplano, hindi nyo ba ginagalingan ng sarili nyo na talagang ipe-perfect nyo yung sumusunod bilang isang anak? Kung minsan sa anak talaga, ang perfect na ugali ng anak, ang ipine-perfect at pinapractice araw-araw ng anak, magreklamo, hindi sumunod. Di ba may kasabihan tayo, practice makes. O kaya perfect yung magreklamo. Practice ng reklamo. Anak, bumili ka ng toyo. Ako na naman. Meron nakikita ngayon sa Facebook, yung tuwan-tuwa yung mga magulang, parang na-surprise. Tuwan-tuwa sila. Nung iginan yung camera, yung anak naguhugas ng plato. Ano? Ang i-practice nyo daily kung papaanong sumunod ng hindi nagre-reklamo. Practice makes perfect. Ano po? Dahil ang pagre-rebelde, it leads to downfall. Ang pangarap ng magulang mo sa iyo, magtagumpay ka. Pero ikay anak na nagre-reklamo at nagre-rebelde, yung pangarap ng magulang mo sa iyo hindi mangyayari. Pagbagsak ang hinahanap mo, hindi pagtatagumpay. Ano po? Huwag magre-rebelde sa magulang. Huwag pasaway sa magulang. Maging obedient na anak sa magulang. Dahil diyan ka magtatagumpay. Kasama mo ang Diyos kapag ganyan ang attitude mo sa loob ng bahay. Kasi sinusunod mo ang Diyos, obey your parents in the Lord. Ibig sabihin, kakampi mo ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa iyo, at pwede kang pagpalain ng Diyos sa pagsunod sa magulang. Of course, ang pagre-rebelde sa magulang, ito ay direct disobedience sa Diyos. Ano? Dahil Diyos ang nag-utos na mag-obey sa magulang. As we continue, yan po yung point number 1, the rebellion of the son. Point number 2, eto na. Naghihirap na itong prodigal son, wala nang makain, nag-aalaga na lang ng baboy. Number 2, the realization of the son. Ayan. Letter A moment of clarity. Ayan. A moment of clarity. Nagkaroon ng moment itong prodigal son at naging malinaw sa kaisipan niya, sa puso't isipan niya, yung sitwasyon niya. Ano po ito? Luke chapter 15, verse 17. And when he came to himself, ito na, nagre-realize na. He came to himself
Nagbulay-bulay na. Nag-isip na. Ano ang kanyang naisip? He said, "How many hard servants of my fathers have bread enough and to spare?" Abay siguro, sumalampak umupong ganon at saka nagbulay-bulay na, nag-realize na itong prodigal son. Sabi niya ganoon, ilan ba yung hard servant ng tatay ko? Ilan ba yung upahan ng tatay ko doon sa amin? Abay, kadami nun na. Kaya lang, madami sila, pero enough yung pagkain, yung bread. Nakakakain sila ng tama, ng ayos. Pagpatak ng alas 7, abay, may almusal, may itlog, may ham, mayroong hotdog, tapos may sinangag pa. At meron pang 4-in-1 na coffee. Tapos pag nagtanghalian ito, mga hard servant na ito, aba, ang ulam nila ay ginataang kaldareta pala, kaldareta. Amen? Kaldareta na amoy syrup. Tapos pagdating ng gabi, may crispy pata sila. Crispy pata na baka. Laki no, no? Nakalagay sa Bible, enough tapos, and to spare, sobra-sobra. Na-realize niya na mas maganda yung sitwasyon niya sa poder ng kanyang tatay. Samantalang ako, sabi niya ganon, and I perish with hunger. O, dalawang siyan eh. Una, he came. Pangalawa, he compare. Di po ba? Sabi niya ganoon, kinumpare niya. Sabi niya, napakapangit pala ang nakalalagyan kapag malayo ka sa iyong ama. Alam niyo, church, spiritual tayo. Application tayo. Sa totoo lang, mga kapatid, napakapangit ng sitwasyon ng isang Kristiyano kapag malayo ang kanyang loob sa Diyos. Hindi kayang puna ng pera. Hindi kayang puna ng material na bagay yung malalim na pangangailangan ng ating kaluluwa kapag malayo tayo sa Diyos. Just imagine, 40 luxury car, hindi nakokontento. Nabusog ba siya? Kukuha pa yon ng flood. Are you with me? Kung pera lang, layaw lang ang bubusog sa'yo, dapat marami ng mayayaman, busog at kontento na. Tama po ba? Pero hindi bubusog sa'yo ang kayamanan. Hindi ka bubusugin ng kasalanan, ng pleasure, material na bagay. Hindi ka kayang busugin yan. Ang tanging pwedeng bumusog sa'yo ay yung ikay malapit sa Diyos. May sobra pa. Sabi niya doon sa tatay ko, ilang hired servant yon? Ang dami nun ah. Pero busugan doon. May tira pa. May pagkain pa sa aso. May pagkain pa sa pusa. Si Kamo may pagkain. Pero dito, sabi niya ganon. Abay, mamamatay ako dito ng gutom. Ang tawag sa kanya, patay, papatay ng gutom. Hindi patay gutom, papatay ng gutom. Kasi namamatay tayo ang spiritual natin o humihina ang spiritualidad natin pag malayo tayo sa Panginoon. Amen? We feel happy in the face of social media, but deep inside, we are hungkag. Sabihin nyo nga po, hungkag. Wala tayong joy. Tinatapanan lang natin na mukhang masaya tayo, mukhang kontento tayo, mukhang achiever tayo, mukhang successful tayo, but deep inside, pag malayo tayo sa Diyos, hungkag ang pamumuhay natin. He came to himself at i-realize niya ang sitwasyon niya. Listen to this. May pangit ba na nangyayari sa buhay mo?
Kapag may pangit mga kapatid na nangyayari sa buhay natin, ang tawag natin dito problema. Di ba? Pero alam nyo, sa paningin ng Diyos, hindi problema yon. Purpose. Sabihin nyo nga po, purpose. Kung meron ngayon na nangyayari na pangit sa buhay mo, na mo problema ka, nai-stress ka, hindi nagfo-fall sa gusto mo ang nangyayari, problema ka, sa'yo yon problema. Pero sa tingin ng Diyos, purpose. Itong prodigal son, gutom siya. Wala siyang makain. May problema siya. Pero sa tingin ng Diyos, yung nangyari sa'yo na yan, meron akong purpose. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit pinaghirap ang rebelding anak? Ano ang purpose? Para siya mag-realize ng sitwasyon niya. Di ba may purpose? Amen? Pangit lang yan. Tingin mo kasi pangit. Pero alam mo ba, ang tinitignan ng Diyos, hindi lang yung present situation mo. Ang tinitignan ng Diyos, yung outcome ng present situation mo, na yung present situation mo, may purpose. Ulitin nyo nga po, purpose. Kaya nga po, masarap magtiwala sa Diyos. Dahil siya ang may purpose na bawat nangyayari sa buhay natin. Kumbaga, yung bigat na nararanasan natin kapag inisip natin na, Lord, ibinigay mo ito, may problema ako, Lord, ibinigay mo ito, ang bigat-bigat nito, hirap na hirap ako, hindi ako makatulog dito. Emotionally, talagang down ako. Spiritually, Lord, talagang down ako. Sa'yo yun. Pero may purpose ang Diyos doon. Pag naisip natin yung medyo gumagaan amen? Trust in the Lord with all your heart and lean not by your own understanding. Kasi ang understanding mo sa problema, talagang ang bigat talaga. Parang hopeless na tayo. Parang bibigay na tayo. Parang hindi na tayo maka-move forward. Lean not by your own understanding. Kasi yun ang understanding mo. Trust in the Lord. Amen? Sinaktan ka, may salita kang narinig, masakit, nasaktan ka talaga. Pero alam mo, may purpose ang Panginoon doon. Amen? It's either na pinapatibay ka, pinapalakas ka, at ano magiging response mo, may natutunan ka ba, o wala. Amen? Realization. Ang impact ng pagkagutom ng batang ito ay realization. A moment of clarity. Tinimbang niya ano ba buhay ng malayo sa aking ama? Ano ba ang buhay ng malapit sa ama? Kay inam ng buhay na sa piling ng aking ama. Busog at mayroon pang natitira. A moment of clarity. Alam niyo, minsan, listen carefully mga kapatid, kapag may problema tayo na pinagdadaanan, pinakamagandang gawin natin, realization, magtimbang tayo. Ano? Yung bang mag-isip-isip at manalangin, Lord, bakit ba nangyayari talaga sa amin itong buhay na ganito? Abay, ang problema kakatapos lang ng isa, kumakatok na naman yung isa, kaka-ospital lang ng isa, ospital na naman yung isa. Kakatapos lang ma-ospital ng isa, nawala na ng trabaho ang isa. Panginoon, ano ba ito? Ano po ba ang inyong rason dito? Ano ba ang purpose? Learn to realize kung bakit gano'n ang situation. Magtimbang. Okay. Yun po yung una, a moment of clarity. Naging maliwanag na po ba sa bata? Kung ano ang magandang sitwasyon? Saan po ang magandang sitwasyon? Sa piling ng kanyang ama. No? Naging malinaw. Sin promises satisfaction, but leaves us starving. Alam niyo, ang may mga sakit pala na diabetes, kapag gutom ka na, nginginig Pag nagugutom ka na, may kasamang panginig. Hindi ko alam kung may sakit na diabetes tong batang ito, kung uminom ng milk tea kasi maraming pera Kaya nung nagugutom, baka may kasamang nginig na to. Okay. Sin promises satisfaction but leave us starving. Parehas po yun. Gutom ang ibibigay. Ang ganda po nito mga kapatid.
True satisfaction is not found in running away from the Father. Kaya akala lang natin, nagagawa ko na ang gusto ko, yung kasalanan na gusto ko, ginagawa ko na, malaya na ako, wala nang babawal, wala nang sisita, wala nang iino, wala nang titingin, wala nang mag-uusap-usap patungkol sa akin, malayang-malaya na akong gawin itong kasalanang ito. But true satisfaction is not found in running away from the Father. Kala mo lang, madaya ang mundo, madaya si Satan. Akala mo lang nasasatisfy ka, pero hindi. But in returning to Him. No, yun ang satisfaction. Di ba nag-iisip na ngayon yung prodigal son? No? Mas mabuti ang kalalagayan doon. Hindi ako nasatisfy ng gusto ko. No? Nagutom ako, hindi nasatisfy. No? Kaya ang pagbabalik, ang satisfaction, hindi yung running away from God. Ano? Okay. Romans chapter 2, verse number 4. Ganda po ng verse. Sabi dito, our despiest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ano daw ang nagpapabalik sa Diyos? The goodness of God. Ayan, dito tayo, tutok tayo ng konti dito. Halimbawa, medyo malayo na tayo sa Diyos. May ginagawa na tayong hindi maganda, disobedient na tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi ka magsisisi o magre-repent kapag ang tinitignan mo yung goodness mo. Lalong titigas puso mo. Di po ba? May mali ka ng ginagawa, ako nga ganito ginagawa ko, ako nga ganito nga ginagawa, hindi ko nga ginagawa, Kapag goodness mo ang tinignan mo, hindi ka magre-repent. Titigas lang lalo ang puso mo. Magiging ma-pride ka lalo. Magiging mayabang ka lang sa sarili mo. Kapag goodness mo ang tinignan mo. Pero kapag goodness ng Diyos ang tinignan mo, yon ang magpaparepent sa iyo. Ayun ang nakalagay sa Bible eh. Tama po ba? Parang ganito, Lord, napakabuti niyo. Abay, ginising niyo pa ako. Amen? Lord, napakabuti niyo. Nakakapag-aral ako. May baon ako sa school. Lord, napakabuti nyo. May magulang ako. Lord, napakabuti nyo. May pagkain ako. Lord, napakabuti nyo. Nakapunta pa ako ng SM. Lord, napakabuti nyo. Nagpasikat kayo ng araw. Lord, napakabuti nyo. Binigyan nyo ako ng asawa na maganda. Amen? Lord, salamat po. Binigyan nyo po ang asawang gwapo. Kay buti nyo. Kapag yung kabutihan ng Diyos ang tinignan natin, it leads to repentance. Bakit po? Ang pinagkukumparahan mo, yung perfect God, at makikita mo yung sarili mo na ikaw ay kulang at walang ipagyayabang. Amen? Abay, kapag talaga ang tinignan mo yung sarili mo, yung goodness mo, hindi ka dadalhin sa pag-sisisi. Ano ang nakita ng prodigal na goodness ng tatay niya? Yung mga servant pa lang, di po ba? Doon pa lang niya kinumpir, napakabuti na ng tatay niya sa mga servant, lahat kumakain. Lahat may kinakain. Ano po? The goodness of God leadeth thee to repentance. Number 2, a moment of confession. Kaya na. After ng realization, naging malinaw na sa kanya ang lahat, a moment of confession. Under that, the decision. Anong decision niya? Ganyan po ang confession na nagdidesisyon. Ano? Sabi niya, anong desisyon? I will arise and go. I will arise
and go. Iiwanan na niya ang maling buhay. Di ba pag sinabing, I will arise, andito siya ngayon and go. Yan na, desisyon ko. Ito yung mali kong buhay, ito yung mali kong ugali, ito mali kong attitude. I will arise and go. That is confession, that is repentance. I will arise and go. Hindi mag-i-stay. Babangon. Bumagsak Are you with me? Bumagsak sa kasalanan I will arise. Bumagsak sa maling attitude Namuhay sa mali, bagsak. I will arise and go. Yun ang kanyang desisyon. Alam nyo, magiging honest lang tayo sa ating sarili. Marami na sanang nabago sa buhay natin kung tayo ay magdidesisyon lang na I will arise and go. Pero kapag nanatili tayo dito, hindi kapatid mababago. Amen? At pag hindi natin tinignan na tayo nagkamali, ano pagsisisihan natin kapag walang realization? Kapag tayo nanatiling ganito, hindi tayo magbabago. Are you with me? Maganda mayroong desisyon, I will arise and go. Amen? Palasagot ako sa magulang ko, I will arise and pupunta ako dito na hindi na pala sagot. Sa totoo lang, hindi talaga ako tapat sa tithes and offering Bagsak ako dito I will arise and go. Sa totoo lang, nalilate ako lagi Bagsak ako dito sa oras. I will arise and go. Sa totoo lang, naiinis ako dyan sa kay Rio. Hindi ko manta ko sa choir kanina. I will arise and go. Amen? Si Ellie, hindi ko kinakabayan yan Kasi may pink na dito. Hindi ko, pinipili ko lang kakamayan ko. I will arise and go. Amen? Kapag sinabing I will arise and go, may mararating ba? When you stay, may mararating ba? Church, let's realize yung mga pagkakamali natin sa harapan ng Diyos. I will arise and go. Iiwanan ko na ito. Hindi na ako magmamatigas dito. I will arise and go. Ayoko mag-participate. Ayoko. Bagsak ako dito. I will arise and go. Pag pinagnenektay ako, gusto ko, botay. I will arise and go. Amen, church? Realize. Ito pa, kuminsan maganda. Kuminsan maganda pa na may pangit na nangyayari sa Kristiyano. Bakit po? Para mag-realize. I'm not praying na sana may pangit. Hindi Kung minsan yung pangit na nangyari, move ng Diyos for us to realize. Kasi yung pangit na nga na nangyayari, may purpose ang Diyos. I will arise and go. That is decision. Pangalawa, the direction. Ano yung kanyang direction? To my Father. Saan siya pupunta? Sa tatay. Ganon, bagsak ako dito. Kanino ako babalik? Sa Diyos. Hindi sa tao. Yung pagbangon ko, hindi ito para sa tao. Are you with me? Ang pagbangon ko at pagpunta ko, yung direction ko, ay sa Diyos o sa Ama. That is my direction. To my Father. Pag talagang inisip lang natin ang tao, hindi tayo babangon. Pero kapag iniisip natin, decision ko ito, I will arise and go to my Father. Sa totoo lang, mga kapatid, sa bawat pagkakamali at pagkakasala natin, sa Diyos tayo nagkakamali at nagkakasala.
Pangalawa na lang sa tao. Amen? Halimbawa, leader mo. Hindi ka naman talaga sa leader eh. Yung naglagay ng leader, ang Diyos. Sabi ng Bible, submit sa leader, sa pastor. Sino ba nag-utos na magpa-submit? Ang Diyos. Sabi ng Bible, mag-obey ka sa pastor. Sino ba nag-utos na mag-obey? Kaya ang disobedience o yung kasalanan, direct disobedience yan sa mga utos ng Diyos. Kaya yung desisyon na gagawin natin, I will arise and go to my Father. Doon ako nagkamali. That is direction. Ang repentance ay hindi self-improvement. Hindi po. Yung talagang lalagyan ko ng makapal na gel yung buhok ko para makita nilang malinis ako. Magtututbrush ako ng 7 beses paglinggo para makita nilang malinis ako. Aahitin ko lahat ng dapat ahitin para makita nilang malinis ako. Ang repentance, mga kapatid, ay hindi self-improvement. Hindi yung pag nagsimba ka, 8 ang relo mo. Self-improvement. Hindi yung pag nag-church ka, yung sapatos mo, kekuk, 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 kekuk. Tapos may ilaw pa. Na yung salamin mo, pag naarawan o natamaan ng ilaw, rainbow ang lumalabas. Self-improvement. Repentance ay hindi self-improvement. Hindi natin pwedeng dayain ng Diyos na maganda ang presentation natin. Hindi yun ang repentance. Ang repentance, reconciliation sa Diyos. Pakikipag-ayos sa mga mali mong ginawa sa Diyos. Amen? Pakikipag-ayos. Hindi niya sinabi, papatunayan ko sa kanila na tama ang aking ginagawa. Magsisipag ako, magpapakayaman ako. Hindi ganun ang ginawa ng prodigal son. Nagkamali ako, I will arise and go to my Father. Hindi niya sinabing, bibili ako ng 40 o 50 luxury car. Hindi yun ang sinabi. I will arise and go to my Father. Makikipag-ayos siya doon sa pinagkamalian niya sa tatay niya. Number 3, the declaration. Ano ang declaration niya? Ito na. Kumbaga, Brother Lester nagre-rehearse eh. Ano sasabihin niya? Father, I have sinned against heaven. O, tama, di ba? Sa Diyos Ama, una siyang nagkasala. Father, I have sinned against heaven and before thee. O, ulitin ko lang mga kapatid. Ang honest confession, no excuses, no blame shifting. Yan ang honest confession. Hindi ka magbe-blame ng iba na kaya ka nagkamali. Kaya lang naman ganito ugali ko, dahil kay Lester eh. No blame shifting. That is honest confession. Di ba honest confession siya? May binilame pa ba siya? Kasi nagtagutom dito eh. Kasi yung amo ko ayaw kong pakainin eh. Walang ganun. Kaya ako nagkaganito, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa aking tatay. Kayon maganda, direct. Kaya ako nagkaganito, kasi siya. Kaya kayong lahat ang dahilan kaya ako nagkaganito. Hindi po ganon ang honest confession. Ang honest confession, nagkasala ako sa heaven at nagkasala ako kay tatay. Period. Sabihin nyo nga po, period. Yun po yung tamang confession o pagsisisi ng kasalanan. Amen? Okay.
Sin is acknowledged both vertically against heaven and horizontally before thee. Ganyan po ang pag-acknowledge ng pagkakamali. Diyos lagi. And then, sa tao. No po, no excuses. That is confession. Kaya mamaya, church, dati naman natin itong ginagawa luluhod tayong lahat dito. Kausapin natin yung pinagkasalaan natin. Sino sa inyo dito hindi nagkasala ngayong week? Pakitaas ang kamay. O wala, ibig sabihin lahat tayo. Amen? Ang honest confession, nagkasala ka sa langit at nagkasala ka sa Ama. Tama po ba? Every knee shall bow. He deserved yung pagluhod natin. Lahat po luluhod. Kung talagang gusto mong kausapin ng Ama at magsabi sa Kanya, Ama, ngayong week, ganito ginawa ko. Sinagot ko yung nanay ko, nag-isip ako hindi maganda, nagalit ako, binalibag ko ng bote yung kapitbahay. Lord, patawad po. Honest confession. Okay, realization. That is a moment. Number 3, a moment of change. Ayan na. A moment of change. Pagbabago. Under ng a moment of change, contrast number 1. Tignan niyo po ito yung pagbabago ng puso't isipan ng bata. Ganyan po yung nagko-confess May pagbabago, may contrast. Ano po yung contrast number 1? Luke 15 verse 19. Una, sabi niya ganoon, I'm no more worthy to be called thy son. Pero nung una, talaga namang entitled son ang datingan niya. Di ba? Kinuha yung mana. And make me as one of thy hired servant. Nakita niyo po ba mga kapatid yung contrast number 1? Yung una, from son, ganun ang isip niya, to servant. Yung bang dati entitled, aka naman ako, buhay pa yung magulang. Aba, nung nagsisi na sa kanyang pagkakamali, naging humble Sabi niya ganun, kahit hindi na ako ituring na anak, at hindi na ako karapat-dapat na maging anak, kahit ako na lamang ay isa sa mga hired servant ni tatay, tatanggapin ko. Abay, biglang bumaba ang kalooban. May pagbabago na po ba sa bata? Are you with me? Yun ang tunay na nagsisisi. Nagbabago. Sabihin niyo nga po, nagbabago. Bumababa ang kalooban pag nagbago. Amen? That is contrast number 1, from son to servant. Nung una, entitled son ang datingan. Ngayon, hard servant. Dating arrogante. Dating ma-pride. Dating ayaw mapakialaman. Dati yon. Ngayon, nagbago ang kanyang pananaw. Number 2, contrast number 2. Balikan natin yung verse number 12. Nung una, ganito pa siya. Nung hindi pa nagsisisi. Verse 12. And the younger of them said to his father, Father, take note for the word, give me. Say, give me. Ganun siya dati, demanding, give me. Nung hindi pa nagsisisi nung hindi pa nag-realize, give me. Ganun siya. Pero pansinin niyo na ito, verse 19. Ano nakalagay? Make me. Gawin mo na lang ako. Dati, yung tatay ang inuutusan, give me. Bigay mo sa akin yan. Ngayon, make me. Ako ngayon ang iyong utusan. Dati ayaw pa utos. Ngayon, willing nang mautusan. That is contrast number 2. Nagbago po ba? Ang laki ng pagbabago.
True change move us from arrogance to humility. No? Yan ang tunay na pagbabago. Mula sa pagiging arrogante, matigas ang puso, matigas ang kalooban, to humility. Yan po ang tunay na nagsisisi. Mayroon pong pagbabago. Amen? Ang pagbabago ba nakikita? Saan una makikita ang pagbabago? Sa gawa? Ang unang pagbabago, mga kapatid, dumadapo yan sa puso at isipan. Di ba? Hindi pa naman niya action ito. Nasa puso at isipan pa lang niya. Nire-rehearse pa lang niya ito eh. Ano? Okay. Dumadapo ang pagbabago sa puso at saka sa isipan. No? Okay. A moment of change. Meron na siyang pagbabago sa puso at isipan niya. Well, of course, in-apply niya ito. And then, letter D, a moment of compassion. A moment of compassion. Okay. Nagbago na yung puso't isipan niya, in-apply niya, pumunta siya sa kanyang tatay. Anong sabi ng Bible? A moment of compassion, under niyan, the Father's affection. Ito po ang talata. Luke 15 verse 20. And he arose and came to his father. Ayan, in-apply na po, Hindi lang nasa puso't isipan, ina-apply. Sabi nyo nga po, ina-apply. Doon mo palang makikita na nasa puso't isipan niya na pag ginagawa na niya. Okay. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran. Diyan muna tayo. In Jewish culture, dignified men did not run. Yung bang, nakakita na ba kayo mga kapatid, si Marcos, nung may bumisita sa Malacanang, tapos, ni Marcos Nakita niyo na ba yun? May nakita ba kayong ganon? Wala, di ba Sir Lester? Si Mayor, nakita niyo na ba yung Mayor natin, may bisita pupunta sa munisipyo, biglang, bagamat magaso yung Mayor natin, wala sigurong ganon. Nakita niyo ba yung congressman natin, si Cholo, nung may dumating na bisita doon sa kanyang bahay, biglang, tignan ko lang kung makuha na ko ng camera. Bilisan ko, splash. Walang ganon, di po ba? Dignified men did not run. Pero tignan niyo mga kapatid, yung pagmamahal ng Ama, ibinrake niya yon. Are you listening? Tinakbo niya yung kanyang anak. That is compassion. Yun ang nagagawa Sir Lester ng love. Amen? Kahit baha kayang puntahan si Ibet. Abay, marangal na tao ito. Mayaman sa Junilik. Abay, nung makita yung anak ay tinakbo. And that is compassion. The Father breaks the culture norms for love. Dahil sa pag-ibig. He ran. Ano pa ginawa? The Father's acceptance. Hindi lang ipinakita ng tatay niya nung bumalik yung kanyang anak na pasaway, hindi lang pag-ibig ang kanyang ipinadama, kung hindi yung kanyang pagtanggap. Sabi niyo nga po, pagtanggap. Sabi ng Bible, fell on his neck and kissed him. That is acceptance. The word kiss, sa kultura uli ng mga Hudyo, sign of full forgiveness, not temporary acceptance. Full forgiveness. Pag hinalikan.
Wag lang po yung halik ni Judas. Betrayal yun eh. Okay. Compare natin mga kapatid. Naalala niyo po ba yung kwento ni Jacob at saka ni Esau? Alam niyo yung kwento na yon? Itong si Jacob, dinaya niya si Esau. Kinuha niya yung pagiging panganay. Yung basbas ni Isaac napunta kay Jacob. Ngayon, nung pag-uwi ni Esau ng aso, dahil ipagluluto niya sana yung tatay niya, nung pag-uwi niya, pagod na pagod, niluto niya, nung ipipresent niya ng ganoon, sabi ni Isaac, nako, meron na akong binasbasan. Nadaya ka ng kapatid mo, nasa kanya na yung basbas ng panganay. Alam nyo, pinaalis nitong si Rebecca, yung kanyang anak ni si Jacob, dahil galit na galit si Esau. Parang sinasabi ni Esau, nako, mata mo lang ang walang latay. O kaya naman, kilay mo lang ang walang latay pag nagkita tayo. Kaya umalis si Jacob. Alam niyo nung bumalik si Jacob, are you with me? Tignan natin ito. Genesis 33 verse 4. And Esau, what? Ran. Amen? Ano pa? And kiss him. Full forgiveness. Listen to this. If you confess your sin, ang Father natin sa langit, loving Father. At kung magpatawad, full. Sabihin nyo nga po, full. Lahat. Nakakatakot bang lumapit sa Diyos at humingi ng tawad? Hindi po. Mapagmahal na Diyos po yung lalapitan natin. At pag nagpatawad siya, full. Hindi temporary acceptance. Sabi ng misis sa mister, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Pero diyan ka lang matutulog sa sala. Huwag mo akong kikibuin hanggang hindi kita tinatanong. Pag nagluto tayo ng sinigang, sabaw lang sa'yo. Ang forgiveness ng Diyos full. Lahat. Alam niyo po, tayo bilang tao pupunta ng impyerno dati sa ating kasalanan. Kung hindi full ang gagawing pagpapatawad ng Diyos sa atin, pupunta tayo ng impyerno. Pero salamat, binayaran ni Kristo ang ating kasalanan full para tayo makarating ng langit. Yun ang pagmamahal niya eh. Yun ang affection niya eh. Yun ang acceptance niya sa atin eh. Kaya kung hindi pa natin tiyak ang langit, pag lumapit ka sa Diyos na nagkatawang tao, si Kristo, siyang tagapagligtas, lalapit ka sa Kanya, hingi ka ng tawad sa Kanyang kasalanan na binayaran niya, siya yung magiging tagapagligtas. At hindi ka natutungo sa impyerno, hindi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Full. Tayo bilang tao, kuminsan ang pagpapatawad natin ay hindi full. Pero salamat may Diyos na kung magpatawad ay full. Amen? Kaya kung babalik lang tayo sa Diyos at aaminin ang ating mga pagkakamali, pagkukulang, magre-realize tayo at makikita natin ang kabutihan ng Diyos, nariyan siya para lahat ng ating pagkukulang, pagkakasala ay patatawarin niya. But the consequence hindi mawawala. Pero pinatawad ka. Amen? Kaya yun po, sabi nga noon, run. Love moves quickly. Embrace. Reconciliation is not distant or cold, but warm and personal. Di ba? Yung iniyayakap na ganon. Hindi malayo, hindi malamig, kung hindi mainit at personal. Kiss. Token of forgiveness and acceptance. Kaya mga kapatid, saang bahagi ng buhay natin na tayo ay reckless Christian or prodigal son?
Nasaan na tayo ng yugto ng kwentong ito at ano na yung mga dinadanas natin dahil sa bahagi ng buhay natin na yun ay tayo ay reckless o nagiging prodigal son. It's about time, mga kapatid, na maramdaman natin at tumungo tayo sa realization at maging malinaw sa atin na hindi talaga o iba talaga yung buhay na malayo at malapit sa Panginoon. Confess. Change, makita ang pagbabago at nang maranasan natin ang compassion o pag-ibig ng Diyos sa atin at ang kanyang pagpapatawad. Kaya ngayong umaga, tatayo tayong lahat at tayo magre-realize sa ating mga sarili, nasaan na ba ako bilang anak ng Diyos? Bilang reckless son or daughter of God. Yung aking mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Mag-realize po tayo. At pag nag-realize tayo, ang tignan natin yung goodness ng Diyos. Yung purpose ng Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Lord, patawad po dahil sa pangit na nangyari, naging pangit din ang ugali ko. Hindi ko nakita ang inyong purpose. Dahil sa pangit na nangyayari sa buhay ko, Panginoon, ang nakita ko, Panginoon, ang aking goodness. Tuloy, bakit sinasabi ko na, Panginoon, ba't nangyayari sa akin ito? Ganito naman ako, ganito naman ako, ganito naman ako. Faithful naman ako sa ganito. May ganito naman akong ginagawa. Kapatid, wag yung goodness mo, kundi yung goodness ng Diyos. I will arise and go to my Father. Come on. Let's arise. Lapit po tayo dito and go to my Father. Sa tao, hindi mo talaga mararanasan ng full forgiveness. Pero sa Diyos, full forgiveness. Sa tao, hindi mo talaga mararanasan ng affection. Yung tatakbuhin ka, yung yayakapin ka, yung hahalikan ka, yung mararamdaman mo yung pagmamahal. Sa tao, hindi mo yan mararamdaman. Pero sa Diyos, lumapit ka, mararamdaman mo yan. Mararanasan mo yan. Come on. You talk to God. Panginoon, ito po yung mga pagkukulang ko sa inyo. Aminado po ako dito. Hindi po ako magbi-blame ng ibang tao. Sa inyo po ako nagkamali, sa inyo po ako nagkasala, hindi po kung kanino. Sa inyo po ako lalapit, sa inyo po ako hingi ng tawad. Sa inyo po ako magpaparestore nang ako'y ma-reconcile. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakataong ito. Kuminsan, guguluhan kami. Pero salamat, nililinaw nyo kung mayroong bakit may mga pangit na nangyayari. Ano man mga pagkukulang namin, Panginoon, walang lingid sa inyo. Wala kaming ikukubli, wala kaming itatago, wala kaming idadahilan. Kami ay bukas ang aming puso't isipan na humihingi ng tawad sa inyong harapan. Forgive us, Lord, pakilinisin kami nang sa gayon manambalik ang aming sigla, ang pagbabago ng buhay namin. Pag talaga kami nagsisi ngayon at humingi ng tawad, magiging bago kami, magiging joyful Christian na naglilingkod sa inyo. Restore to me the joy of your salvation. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.